Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napaka-exciting at medyo nakaka-stress na development dito sa mundo ni Bitcoin at XRP. Alam naman natin na ang market ay nasa extreme fear mode ngayon. Pero may mga boses na nagsasabi na hindi pa tapos ang roller coaster ride na ito. Isa na po rito si Ginoong John Deaton na kilalang lawyer ni XRP na nagbigay rin ng kanyang pananaw kung paano po pwedeng umarangkada si Bitcoin bago matapos ang taong ito. Sa video na ito ay susuriin po natin kung bakit sinasabi niya na posibleng ang $110,000 ay marating ni Bitcoin at kung paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga traders, investors at holders. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit sinasabing posibleng umakyat si Bitcoin sa $110,000. Ayan po ang ating nakikita po rito sa larawan na ito ay si Ginoong John Deaton. Ayan. Kilala po siya hindi lang bilang lawyer ni XRP, kundi bilang isang crypto commentator sa market. At siya po ay nagsabi na hindi po siya magugulat kung tumaas si Bitcoin sa presyong $110,000 bago matapos ang taong 2025 or mismong ang taon na ito. Pero bago po tayo ma-excite, importante po na maintindihan natin na sinabi niya rin na may posibilidad na bumaba muna ito sa ilalim ng $75,000 bago po tuluyang bumangon. At ang kanyang paliwanag, ito po ay base sa historical cycles ni Bitcoin kung saan lagi po nating nakikita ang pattern ng steep plunge or mabilisang pagbagsak at ang kanyang deep recovery. Yan, yung kanyang malalim na pagbangon. Ang market confidence ang siyang susi po rito. Kapag bumaba ang selling pressure at nagkakaroon po ng restored faith or bumabalik ang pagtitiwala ng mga investors at institutions, nagkakaroon po ng kondisyon para sa isang malakas na rally. Kahit sa gitna po ng peak or tuktok ng takot ngayon, hindi pa rin po kumukupas ang conviction ng mga institutional players. Halimbawa, kamakailan lamang ay kinonfirm po ng Meta Planet na sila ay bibili ng additional or karagdagang Bitcoin na siyang nagpapakita ng kanilang long-term belief or paniniwala dito sa asset na ito or si Bitcoin. Para po sa atin bilang mga traders at holders, ang ganito pong pananaw ni Ginoong Deaton ay isang light at the end of the tunnel. Isang ilaw sa dulo ng isang madilim na tunnel. Ibig pong sabihin niyan ay kahit medyo nakakatakot po ang market ngayon, may chance na makakita po tayo ng malaking gains sa huling buwan ng taon na ito. Ngayon ay ano po ba ang sinasabi ng Fear and Greed Index? Isa po sa mga pinaka-reliable or maaasahan na tool para makita ang market sentiment ay ang tinatawag po na Fear and Greed Index. Sa kasalukuyan, bumagsak po ito sa single digits. Yan ang lowest or pinakamababang reading sa buong kasaysayan po ni Bitcoin. Para mas maintindihan po natin, ang sentiment ngayon ay mas mababa pa kaysa sa mga panic phases na nangyari noong COVID crash 2020 at maging ang FTX collapse noong taong 2022. Ang ibig sabihin po nito para sa atin ay napakalaki ng fear factor sa market. Marami pong retail traders ang nagbebenta ng kanilang mga coins at ang panic selling ay malakas na. Pero sa kabilang banda, ang mga tunay na believers ay nakikita po ito bilang pagkakataon. Parang sinasabi po nila, finally, nasa sale na si Bitcoin, kaya oras na para bumili. Ayon naman po kay Ginoong Pompliano,
ang ganitong historic fear ay nagbibigay daan sa opportunity para sa malakas na recovery. Kapag bumalik po ang confidence at saka positive sentiment, posible po na makita natin ang steep climb or mabilis na pag-angat pabalik sa presyong $110,000. Ngayon ay ano po ba ang ipinapakita ng on-chain metrics sa short term para po sa mga short term holders? Yan, ngayon ay tignan naman po natin ang on-chain metrics. Ayon po sa mga datos, ang short-term holders ni Bitcoin ay kasalukuyang nakakaranas ng pinakamalaking unrealized losses sa kasaysayan. Noong COVID, 92% lang ng short-term coins ang negative. Nang bumagsak po ang FTX, tumaas ito sa 94%. Pero ngayon, 99% ng short-term investors ay nasa negative net profits. Ito po ang worst or pinakamasamang capitulation of all time. Ang chart po ni Chris Beamish mula po sa Glassnode ay malinaw na nagpapakita po ng net unrealized loss sa mga short-term holders. Sa madaling salita, marami pong short-term traders ang seryosong nakakaramdam ng sakit. Ang kanilang confidence ay mabilis po na naglaho, bumagsak sa levels na kahawig ng mga major market bottoms. Para po sa atin bilang mga traders ay ito po ay isang babala. Pero para po sa mga long-term holders at believers tulad natin, ito naman po ay opportunity. Kapag bumababa po ang market at nagsisimulang bumili ang mga agresibong buyers, dito po natin makikita ang susunod na malaking surge. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang mga institutional selling at ang stabilization signs? Ayan. Malaki na rin po ang impact ng institutional selling sa kasalukuyang market. Ayon po kay Ginoong Charles Edwards ng Caprioli Investments, ang institutional sellers ay umabot na po sa pinakamataas na percentage ng Coinbase volume sa kasaysayan. Ang selling na ito ay mas mataas pa kaysa sa kahit na anong previous capitulation event. May mga eksperto rin na nagbigay po ng babala na posibleng bumaba si Bitcoin ng hanggang $58,000 kung tuloy-tuloy ang selling momentum. Yan, mayroon po tayong content tungkol dyan sa $58,000 na yan. At ang eksperto po na nagsabi po niyan ay walang iba kundi si Peter Brandt. Yan, ngayon ay hindi po lahat ay negative. May mga signs po ng stabilization, gaya po ng malaking 1-hour trading volume kay Binance na pinakamalaki simula po noong October liquidation. Ang ganito pong activity ay karaniwang nakikita sa mga market bottoms. Ibig sabihin may mga agresibong buyers na nagsisimulang i-absorb ang forced selling. Para po sa atin, mahalaga po na i-monitor natin ang ganitong activity. Ito po ay bumubuo ng pundasyon para sa susunod na sustained recovery. Kung makikita po natin na bumabalik ang buying pressure, posibleng makarecover po si Bitcoin. At marirecover po o mababawi niya ang malalakas na losses at maaari po siyang umakyat hanggang sa target na $110,000 ni Ginoong Diton. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw, mga ka-crypto, ang market po ngayon ay nasa critical juncture. Ang mga datos ay nagpapakita po ng historic fear, massive short-term losses, at heavy institutional selling. Pero sabay nito, may mga signs po ng stabilization at saka aggressive buying. Kung susundan po natin ang mga historical cycles, may mataas na posibilidad na makakita po tayo ng steep plunge na masusundan ng strong rally. Ayan, parang ganito na rin yung sinabi ni Ginoong Tom Lee ng Fundstrat. Isang matinding pagbagsak pero masusundan ng isang mabilisang pag-angat or pagbangon. Ngayon, kung
tayo po ay mga long-term holder, ang ganitong sitwasyon ay isa pong opportunity. Hindi lang para bumili, kundi para intindihin ang market psychology sa peak ng fear scenarios. Yan, kung saan ay marami na po talagang natatakot. Para po sa mga short-term traders, dapat po tayo maging extra cautious. Bantayan natin ang mga key levels at i-absorb po natin ang lessons ng market dynamics. Kaya ang bottom line, sa dulo po ng taon, posibleng makita natin si Bitcoin na maaaring ang bumangon sa presyong $110,000. Pero syempre, hindi po ito libre sa risk. May risk or panganib pa rin po dito. Kaya ang tamang strategy po ay pagsabayin po natin ang risk management at saka informed decisions habang hindi po natin pinapabayaan ang ating long-term vision. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.